Inyo ang Panginoon. Happy Fiesta po. So, bahagi ho, no? Ang piyesta natin ngayon ay dalawa, no? Una ay yung dakilang kapistahan ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pag-akyat sa langit, no? Sa wikang Ingles ay Assumption, no? Na iba sa Ascension, no? Yung Ascension ay pag-akyat na Jesus sa langit. Yung Assumption ay pag-akyat ni Maria sa langit. Pero baka sabihin nyo, bakit magkaiba? No? Hindi lang mo sa spelling, no? Pero naisipamanit natin yung Ascension ay iniakyat sa Jesus sa langit. Umakyat sa Jesus sa langit, gawa ng alin? Sarili niyang kapangyarihan, no? Dahil siya ay ikalawang persona ng pagka-Diyos, no? Siya ay Diyos. Yung Assumption ay hindi gawa ng kapangyarihan ni Maria, kaya siya umakyat sa langit. Yun ay gawa ng kapangyarihan ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, no? So bahagi ho na siyang ipinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito, na nagpapahayag din ng alin, na ito tulad ng pinamani ko sa kalawang pagbasa, yung tagumpay, ang tinatawag nating tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan, ano? So bahagi ho, gawa ng muling pagkabuhay, ano? Siguro sabi natin kung si Jesus lang ay umakyat sa langit, eh, Diyos yan, ano? Pero ipinamamanik sa atin natin, si Maria, nagpapaalala sa atin natin, we are also bound to heaven, ano? Tayo rin ay para sa langit, ano? Mula nung ating pananalig kay Jesus, noong tayo ay bininyagan. Kaya nga, ano yung hamon na nais na ipamanig ni Jesus, no? Para sa atin sa araw na ito, no? Sa nabanggit na kapistahan ng pag-akyat ni Maria sa langit. Una, ay yung pananampalataya, no? Makita ho natin. Kaya nga, yun mismo sabi ni Elizabeth kay Maria, no? Na kung saan nanalig ka na itong mga bagay na ito ay magaganap, no? Alam naman natin yung pananalig ni Maria, no? Na nagtitiwala na siya ay magiging ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Bahagi ho yun na kung saan ay makita ho natin yung kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. At kung bigyan din natin ay yung pong ebanghelyo natin para sa araw ng bukas ay tungkol din sa pananalig, no? Nagkataon kasi ngayon ay pesta ng mahal na Birhen Maria, dakilang kapistahan, kaya ang ginamit nating ebanghelyo ay para sa piyesta na ito, no? Yung pag-akyat ni Maria sa langit. Pero yung ebanghelyo para bukas alin, yung pananalig ng babaeng Cananea, ano? Na sabi na kahit na sinabihan siyang hindi dapat ibigay ang pagkain na nakalaan sa mga anak, sa mga tuta, no? Pero anong sinabi niya, no? Kahit mumu man lang, no? Ay pwedeng kumain ang mga tuta, no? So yung pananalig, napakahalaga yung pananampalataya. Ganun din, no? Kasi bukas ay kapistahan din ni San Roque, no? Yung pananalig na ipinamanig ni San Roque sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Yung kanyang pagtulong sa mga may sakit na makita ho natin, no? Yung kanyang paanyaya na labanan ang mga tinatawag nating plague noong panahon na yon, salot, no? At sa kanyang pananampalataya na ipinakita na alam niyang pinagagawa sa kanya ng Panginoon, no? So
Pero yun ang hamon na huwag nating kalimutan, ano? Na nawa ay tayo ay lumalim sa pananampalataya, ano? Every day, ano? Every day. Sa paanong pamamaraan ay bahagi yun na makita natin, una, yung alin, yung ipinamanig ni Maria, no? Na kung bakit ay ipinahayag ni Elizabeth na alin, na naglulukso sa tuwa, ano? Yung kanyang sa sinapupunan nung binabi siya ni Maria. Bakit? Kasi dala-dala ni Maria si Jesus, no? Dala-dala ni Maria si Jesus, no? Dala-dala ko ba si Jesus, no? Kapag tayo nangangapit bahay, no? Ano yung dala natin, no? So, maaaring marami tayong dala kapag tayo nagbibisita sa ating kapitbahay. Pero sana huwag natin kalimutan natin na dali natin si Jesus, no? Sana makita na, we have to become aware, no? Na kasama natin si Jesus, no? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Yun ay biyaya na ipinagkaloob sa atin mula nung tayo bininyagan, no? So, at nawa po, no, ay magpaalala palagi sa atin, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no? Kasi baka sa maraming hamon ng daigdig na ito, nakakalimutan natin na alin, kasama natin sa Jesus. Kaya din, no, sana huwag din natin kalimutan yung isang dakilang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, no? Saan? Sa banal na Eucharistia, no? Yung pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, no? At yun ang palagi nating hamon, no? Kung walang hadlang, no, lalong-lalong pag-araw ng linggo, sa banal na Eucharistia, tanggapin ninyo si Jesus, no? Dalawa lang naman yung hadlang, no? Ay yung unang hadlang, yung may kasalanang malaki, no? Kung may kasalanang malaki, ano, hindi mamumpisal, no? Ay bahagi ho, no? Kung maaaring bago o pagkatapos ng misa, pwede mong sabihin sa pare, no? Kung gusto mong mamumpisal, no? Ay kung wala namang susunod na schedule, pwede siguro kayong i-accommodate. So ano pa yung isang hadlang? Yung Eucharistic fasting. Yung isang oras na hindi pagkain ng anuman, maliban ng tubig bago magkomunyon, no? So sana po ay maging bahagi mismo ng ating tinatawag nating pagtitimpi sa sarili, no? Para makatanggap tayo ng komunyon. Pero yun, no? Paalala sa atin, no? Ay isang biyaya ito, no? Tayo lamang nagsasabi na rin kasama natin sa Jesus, no? Hindi lamang sa Espiritu, no? Ngunit katawan at dugo, no? Pangalawa, bahagi ho na makita ho natin yung panyaya ni Jesus na alin, yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na alin, na nawa ay tayo ay maging mababa ang loob, no? Humility, no? Kaya binanggit dito, ano, pinakain niya ang mga nagugutom, no? Pinalayas niya na walang anuman ang mga mayayaman, ibinagsak niya ang mga hari, no? So, pagkakataon sa Ebanghelyo rin natin para sa araw ng bukas, yung humility ng babaeng Cananea. Kasi ito yung panahon na hindi sinagot ni Jesus, no? Na kuminsan sa tingin natin ngayon ay hindi tayo dinidinig ng Diyos, no? Pero sana magkaroon tayo ng kababaan ng kalooban. Yung pananampalataya natin na Eden ay huwag natin tawagin ang pangalandakan, ano? Ang ating pananampalataya ay dapat tumutulong sa atin natin lalong maging mapagkumbaba, no? At nawa po, no, hilingin natin tayo ay lumalim sa kababaan ng kalooban. Kung minsan napakahirap magpakumbaba, no? Kasi parang sa tingin natin palagi, lugi tayo, no? Kapag nagpakumbaba tayo, no? Pero yun ang isang bahagi na makita ko natin, no? Kay Maria, kay San Roque, sa babaeng Cananea, at sa kalimi sa lahat ng mga santo at santa.
Pangatlo, ay makita natin yung lalim ng pag-ibig na humahantong sa paglilingkod. Bakit? Bakit ba pumunta si Maria kay Elizabeth? Kasi nga, nabalitaan niya si Maria, kasi nung sinabihan siya ng anghel na ipanganganak mo, yung mananako, ay sinabi rin sa kanya ng anghel na alin, si Elizabeth ay nagdadalang tao, ikaanin niya ng kanyang pagdadalang tao. Kaya pumunta si Ron, na balitaan niya. Kung minsan bahagi yung sa atin. Kung minsan nakikibalita lang tayo. Pero wala tayong puso. Kung minsan pa nga, tinichismis pa natin. Pero ito, maliwanag na alin. Pinuntahan niya para alin tulungan. And she stayed there for 3 months. Ibig sabihin, tumigil siya doon hanggang makapanganak si Elizabeth. Bahagi yun. Yung babaeng Kananea, sa gitna ng kanyang kababaang loob, bakit niya ginawa yun? Kasi nga, para sa kanyang anak, ay inaalihan ng masamang espiritu. So, ay nais niyang ipakita yung kagustuhan niyang gumaling yung kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Kaya, sana po yung ating pananampalataya ay humantong sa isang pag-ibig na magbibigay sa atin ng pagkilos ng paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. At ito po yung bahagyo at makita ko natin, ay sana po, sabi nga ko nakaraang linggo, kung nung maalala, yung ebanghelyo ng karang linggo yan, sinabi kay Pedro, napakaliit na yung pananampalataya. Ngayon, nakita natin kay Maria, kay San Roque, sa babaeng Kananea natin, pinahayag na Jesus natin, yung laki ng pananampalataya. Na hindi mag-uwi ang ating pananampalataya. Lalong-lalo sa mga bagay na yan, nabahagi ko natin. Huwag natin kalimutan natin na palagi natin kasama si Jesus. Na nawa ay lumalim tayo sa kababaan ng kalooban. At humantong ito sa tunay na pagmamahal na makikita sa ating pagkakawang gawa sa ating